Hello guys, how are you today? Anyway, kumusta? Kahapon wala kami trabaho kasi Labor Day kahapon eh. Pero ako, bayad naman yung araw ko, pero nag-DoorDash ako. Pero konti lang, dili kayo siya nga dako nga oras ako niya, dagahin. Anyway guys, kabalo pa mo diri sa Canada na mahal yung sangipin ng mga trabaho dito. Yung mga concern mo sa ngipin mo, mahal diri sa Canada. Imagine, magpa-crown lang ako dito. Yung dalawang kasi, gusto ko siya i-crown. 2,600 yung hiningi sa akin. Mahal. And then, alam nyo ba, na pwede ko siya ma-loan sana. Pero pag nag-apply ka o Consumer Proposal Program, naka sa process sa pagbayad, dili ka basta-basta ma-approve pag may mga loans ka, kahit kamay lang na siyang loan, dili ka ma-approve kung may Consumer Proposal Program ka. Just wanna tell you guys, para at least magka-idea kayo. Kasi ako, gisubukan ako mag-apply kasi gusto lang yung ako na i-loan na lang ako ang payment sa Canada.ca yata yun eh, yung financecanada.ca. So binigyan ako ng form. Kaso lang, hindi ako qualified. Kasi mabilis lang yung response niya eh, mga seconds lang. Hindi ako dito kasi alam mo, Canada high-tech kasi. So hindi ako qualified kasi alam ko yung rason kasi naka-under ako sa Consumer Proposal Program. So pag under ka sa Consumer Proposal, dili ka ma-approve sa tanan mo o tangon for the meantime kasi for 5 years, kailangan i-paid mo muna yung utang mo. Kumbaga, magba-back to zero, magre-reset yung credit history mo. So, parang ganun yung mangyayari pag mag-paid mo na yun. So, dahil kasagaran, may mga mga insurances kami. Like, karon employed naman ako, pero sa among company, kailangan pa ko magulat og 1 year para ma-enroll ko sa insurance, like yung mga insurance sa mata, sa ngipin, sa other na mga services. Kasi third party yan eh. Separate siya sa Alberta Health Card. Alberta Health Card, lahat kami dito may Alberta Health Card. So parang PhilHealth. Pero yung insurance, like sa Pilipinas, din ako eh. Sa Pepsi Cola ako or even sa Chukstogo ako nagtrabaho. PhilHealth kami, meron, kasi compulsory naman talaga or talagang obliged lahat magbayad sa PhilHealth, di ba, pag empleyado ka. Pero may mga third parties kami na mga insurances. Nakalimutan ko yung insurance ko dun sa Pepsi ako, may insurance kami aside sa PhilHealth. Then sa mga kami, may insurance din kami aside sa PhilHealth. Nakalimutan ko yung pangalan ng insurance na yun. So same lang din dito na may mga ganun. May mga company din na hindi sila nag-o-offer ng ganun ng mga insurances. Na yung deduction lang sa'yo is parang sa atin SSS for pension, dito naman CPP, Canada Pension Plan. And then yung isa, sa Pilipinas, PhilHealth, dito naman is, nakalimutan ko yun eh, Employment Insurance, EI. CPP at saka EI, yung deduction at saka tax, di ba? Yan yung deductions ko dito. CPP is for pension, Canada Pension Plan, EI is for insurance. If in case may mga mangyayari sa'yo during sa trabaho mo, yun, cover ka ng EI na yan. And then, yung isa is yung sa tax. Nagbabayad kami ng tax. Pero yung sa mga mata namin, sa dental, or sa mga other services sa katawan, separate na siya nga insurance. So, sa GBS ako before, 3 months ata or 6 months sa pag-sign mo ng contract, saka ka pa ma-enroll doon. Sa amin naman dito ngayon, sa company ko, 1 year. Kailangan ko pa akong maka 1 year bago ako ma-enroll doon. So, kaya yung mga services sa ngipin, wala kasi akong insurance. At saka may government din na insurance, di rin ako qualified pa. Kaya, yun. For the meantime, mahal talaga yung mga sa cleaning, sa lahat ng kasi wala akong insurance eh. Sinasabi ko talaga sa mga clinic na pag pupunta ako, I don't have insurance because they will be asking about the insurance. So, yun. So, just wanna tell you guys na mahal talaga dito yung ngipin. Sa Pilipinas, di ba, mura lang. Yung mga mahal lang naman dyan is yung mga
porcelain na mga veneers. Din dito is mahal sobra. Times 2 dito yung, times 3 yung presyohan dito. So, mahal sa Canada dollars. So yun lang na sad to say dahil sa na-consumer proposal ako, hindi ako qualified sa mga loan sa ngipin na sana ma-loan ko siya kasi gusto ko siya paayos eh. Kaya later, nag-book ako ng ano kasi dito may space kasi siya. Gusto ko ma-feel, maano siya, yung maganda yung gaps niya. Kasi ito kasi yung sa gitna, medyo na siya space so paayos na ako siya, okay na. So mahal talaga yun. Mga 500 ata yung nagasto ko, walang insurance eh. $500 is equivalent to 20,000 sa Pilipinas, di ba? Mahal. Pasta lang yun. As dito naman, I'm sure, I don't know kung magkano gagastusin ko nito. Pero I feel 20,000 din siguro or more. Kasi wala akong insurance. So, ganun talaga. That's the reality. Nasa mahal na bansa tayo. Kaya we have to provide for the best for ourselves. Sige guys, bye-bye. Tapos na kasi yung trabaho kaya paupo na lang ako. Diba? Until next time, have a good day everyone.